Hindi pa talaga ako sanay. After pala ng praise and worship, Bible study na pala tayo. Napakasarap na pag-aralan yung mga salita ng Diyos early in the morning, hindi po ba? Kasi mas nakakapasok sa ating mga puso yung mga salita ng Diyos kung inuuna natin yung kanyang mga salita sa ating buhay. Konting recap, konting pagbubulay-bulay at reflection ng ating mga pinag-aaralan. At tayo ay mag-i-start, buksan natin ang ating mga Biblia. Una sa Romans chapter 1, verse 1 to 17. At basahin natin muli ito, kapatid, bago tayo manalangin sa ating Diyos, sapagkat ito ang pinaka-summary ng buong libro ng Romans. Basahin natin sa Romans chapter 1, verse 1 to 7. Si Pablo, na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. Ito ang Ebanghelyo ng Diyos na ating pinag-aaralan, no? Na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. That is the Old Testament. Tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman. Makikita mo dito, kapatid, ang Ebanghelyo ng Diyos ay tungkol sa kanyang anak. At ang anak ng Diyos ay pinangalanang Jesucristo. Kaya we call it the Gospel of Christ, no? 4. At ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito ay si Jesucristo na Panginoon natin. 5. This is the summary. Bigyan ko ng 5 articles: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, and Soli Deo Gloria. 5. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan, in contrast, ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Siya lamang ang sa pagitan ng isang taong makasalanan sa isang Diyos na banal. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Sa pamamagitan niya, tumanggap kami ng biyaya, sabi ni Pablo, at pagka-apostol. Kung wala si Kristo sa gitna, wala tayong biyaya at hindi tayo ligtas, no? So siya ang dahilan. Bakit tayo ibinigay kay Kristo? Bakit tayo ibinigay ng Ama kay Kristo? Ito yung layunin. Para sa pagsunod, in obedience, o paggawa ng mabuti na naayon sa pananampalataya. Ang paggawa ng mabuti na labas sa pananampalataya ay kasalanan pa rin. Kahit mabuti yung ginagawa mo, kung ito ay labas sa pananampalataya kay Kristo, sa paningin ng Diyos na banal, ang iyong ginagawa ay makasalanan. Anything that is done by man outside of faith in Christ is sin. Amen po ba? Kinunklud na natin yan. Whatever you do, kahit maganda pa yan, o mabuti yung paggawa mo, kung ito ay labas sa pananampalataya kay Kristo, ito ay marumi pa rin sa harapan ng Diyos. Kaya ang biyaya ng Diyos na nakapagligtas, that's called sola gratia, ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo, solus Christus. At ito ay pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya, this is sola fide, sa lahat ng mga bansa. Dahil sa kanyang pangalan. So, kaninong pangalan yan? Kay Jesucristo. 6. Sa mga ito ay kasama kayo ng mga tinawag kay Jesucristo. Tayong lahat, hindi lamang si Pablo, hindi lamang si Pedro, hindi lamang yung mga apostol, kundi tayong lahat na tinawag ng Diyos para kay Jesucristo. Tayong lahat ay magkakaroon ng pananampalataya na ayon sa biyaya ng Diyos. Ang tatak ng tunay na Kristiyano ay mayroon siyang tunay na pananampalataya.
Bakit po sinasabing tunay na pananampalataya? Kasi mayroon pananampalatayang huwad at hindi totoo. Kasi madaling sabihin na sumasampalataya ako kay Kristo, may pagtutuli, sabi nga ni Pablo, o pagbabautismo na nangyayari, pero hindi pala totoo ang kanyang pananampalataya. 7. Sa lahat ninyong nasa Roma, ng mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, tayong lahat ng mga tinawag na banal ng Diyos, sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita mo yung word na dyan? Sa mga banal, sa mga tinawag para kay Kristo, sila ay nakatanggap ng biyaya at kapayapaan. Mahalaga yan, kapatid, na malaman natin what is that peace. At pag-aaralan natin yan probably next Sunday. Ngayon, pag-aaralan natin is Romans chapter 4. Buksan natin ang mga Biblia sa Romans chapter 4. Ito yung kadugtong ng pinag-aralan natin Romans chapter 3. Bago lahat, iyuko natin yung ating mga ulo, samahan niyo ako sa may quick panalangin sa ating Ama na nasa langit. Ama, mapagpala sa lahat. Maraming salamat kami dinako may umaga nito upang ikaw ay maluwalhati, masamba at makilala ka namin sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita na naibigay sa amin. Marapatin mo, O Diyos, na buksan mo ang aming mga pangunawa, ang aming mga isip at aming mga puso upang aming malaman ang iyong katotohanan ngayong umaga na ito. At tayo may sa pamuhay ang iyong katotohanan na lumabas sa iyong kaluwalhatian sa aming buhay at sa aming katawan, O Diyos. Ito ang aming samdalangin sa makapalayang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Romans chapter 4. Ano yung sinabi ni Pablo before Romans chapter 4? So Romans chapter 3, kapatid, sinabi niya, saan ang pagmamapuri ng tao? Kung ang tao ay inililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya na kaloob lamang sa Kanya, na ang tao ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na kaloob din lamang sa Kanya, at itong pananampalataya na ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, na ibinigay din naman ng Diyos sa atin bilang handog sa altar at pagtubos sa ating mga kasalanan na galing din sa Kanya. Saan ang pagmamalaki? Sabi ni Pablo. Saan ang pagmamalaki ng tao kung nililigtas ng Diyos ang tao base sa kanyang mga gawang mabuti? Walang maliligtas sa atin sapagkat walang matuwid. Wala kahit isa. Pero dahil ang Diyos ay mabiyaya, dahil ang Diyos ay mapagpainuhod, sabi nga ni Pablo, at ang Diyos ay tapat, at ang Diyos ay mahabagin, ano yung ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo bilang handog at pantubos sa ating mga kasalanan. Ano yung makikita mong, di ba sila may two words na very important sa Romans chapter 3, justice or justisya or kahatulan, and mercy or kahabagan. Sa mga makasalanan na wala kay Kristo, ano yung tatanggapin nila? Pag makasalanan ka, ikaw ay paparusahan. At kapag ikaw ay pinarusahan na ayon sa iyong kasalanan, tama ba yun? Yes. Kasi justisya yung tawag doon. Sa korte, kapag merong rapist, at napatunayan na talagang rapist siya, at siya'y pinatulan ng kasal ng parusa sa kanyang ginagawa, tama ba yun? Yes. Ang tawag doon ay justisya. Kaya makikita mo sa korte ano yung logo nila. Weighing scale na balance, di ba? Para fair. Tama dyan is, natawag dyan ay justice or justisya. Pero ano yung matatanggap ng mga Kristiyano na kay Kristo na nakatanggap ng biyaya? Yung tinatawag natin mercy or kahabagan. Ano yung mercy or kahabagan? Ang mercy or kahabagan is the absence of justice. Kapag inalis ng Diyos sa iyo ang iyong kahatulan at pinalitan niya ng pag-ibig at kaawaan, ang tawag dyan, kapatid, ay kahabagan. Na dapat sana ikaw ay paparusahan. Kasi tayo lahat ay makasalanan. Pero hindi. Anong ginawa niya?
kaysa sa ikaw ay kanyang parusahan. Ibinilang ang iyong mga kasalanan kanino? Sa kanyang anak na si Jesucristo. At si Jesucristo ang naparusahan sa krus ng Kalbaryo para sa inyong mga kasalanan, para sa ating mga kasalanan. Di ba kasalanan ng Biblia? He is the Lamb of God who takes away the sin of the whole world. Sa buong mundo. At yung mga kasalanan na ibinilang kay Kristo, yung namang katuwiran ni Kristo o yung katuwiran na matuwid si Kristo na hindi siya gumawa ng kahit isang kasalanan, ay ibibilang kanino? Sa mga taong maniniwala at magtitiwala sa Kanya. Ano yung tawag sa paniniwala at pagtitiwala kahit hindi mo nakita? Very good. May nalutunan tayo. Ang tawag dyan ay pananampalataya. Kahit hindi mo nakita si Kristo, naniniwala ka sa kanyang mga salita. Kahit hindi mo nakita si Kristo, nagtitiwala ka sa kanyang kayang gawin para sa iyo. At kung nagtitiwala ka at naniniwala ka na kaya kang iligtas ni Kristo sa iyong mga nagawang kasalanan, na kayang tubusin ni Kristo ang inyong mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, at naniniwala ka at nagkaroon ka ng pag-asa na si Kristo ay binuhay muli patapos ng 3 araw upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang tawag dyan ay pananampalataya. At doon tinitignan ng Diyos yung ating mga puso. Kung tunay ba na nagtitiwala at naniniwala tayo kay Kristo. Kasi pwede kang gumawa ng mabuti, pero pakitang tao lamang. Di ba? Sabi ni Pablo, ano yung pinagkaiba ng Hudyo sa Hentil? Ang pinagkaiba ng Hudyo sa Hentil, ang Hudyo ay ibinigay sa kanya ang kautusan. Ang problema sa mga Hudyo, kahit nasa kanilang kautusan, sila pa rin ay mga hipokrito. Kasi alam nila yung utos ng Diyos, pero hindi nila sinusunod. Sinusunod lamang nila kapag nasa harapan sila ng mga tao. Pero pag talikod nila, nilalabag nila ito. Ang tawag dyan ay pagka-hipokrito. So walang excuse, walang matuwid sa atin, wala kahit isa. At ang tanging katuwiran natin na makukuha ay sa Panginoong Jesucristo lamang. At paano natin makukuha itong katuwiran na ito? Ito'y pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Basahin natin kapatid sa Romans chapter 4, verse 1 hanggang verse 1 hanggang 20, kung kaya natin ngayong umaga na ito. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamalaki. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa Diyos. 3. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos, at yung pagsasampalataya ni Abraham sa Diyos ay ibinilang sa kanya ng Diyos bilang kanyang katwiran. Ano yung katwiran? Or tinatawag nating justification or righteousness. Ang katwiran, kapatid, ay kapag ikaw na isang makasalanan ay nalinis sa iyong kasalanan at itinuring ka lang matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Sabi dito na si Abraham, ibinilang sa kanya ang katwiran sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kanyang gawa. At bakit? Akala ko ba, brother, yung pananampalataya ay gawa? Kasi ginagawa ito ng tao, di ba? Diba? Kasi ang tao ang gumagawa nito. Ang pananampalataya, ang pagtitiwala at paniniwala sa Diyos ay gawa ng tao. And dapat yung faith is works. Ang sabi ni Pablo, no. Faith is not from man. Ang pananampalataya ay hindi galing sa tao.
Kahit ang tao ang sumasampalataya sa Diyos, ang pananampalataya ay hindi galing sa Kanya. Sapagkat ang tao sa kanyang likas na estado, sa kanyang natural na estado, ay hindi kayang lumapit man lamang sa Diyos. Ni maaari, sabi nga ni Pablo. So kailangan may gawin ang Diyos sa iyo, sa kanyang biyaya, upang ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. Pinag-aralan natin yan, di ba? Ang tawag doon sa doktrina na yun ay regeneration or pagbubuhay muli ng Diyos. And the moment na ikaw ay binuhay muli ng Diyos, may kaakibat yan, may kalakip yan, ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ng Diyos ang siyang nagbubuhay muli sa tao. At kapag Espiritu Santo ay nasa iyo, ano yung fruit nun? Faith. At ito ay kaloob ng Diyos, hindi galing sa tao, hindi galing sa Diyos, sa kanyang Espiritu. Kaya sabi ni Pablo dito, meron dapat ipagmamalaki si Abraham kung siya ay iniligtas ng Diyos batay sa kanyang mga ginawa. Ngunit, ang sinabi ni Pablo, sumampalataya si Abraham sa Diyos, siya ay naniwala sa Diyos, at iyon ay ibinilang sa kanya na katwiran. Saan natin makikita yan, Sister Ses? That is Genesis chapter 15, verse 6. Sa Genesis chapter 15, verse 6, no? Dito nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Si Abraham, kapatid, ay hentil. No? Si Abraham ay hentil, hindi siya Hudyo. Although siya ang ama ng mga Hudyo, ang natural na lahi ni Abraham ay isang hentil. Hindi siya naniniwala sa Diyos. So kinuha siya ng Diyos, pinili siya ng Diyos, at ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham. At ang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, sinabi niya, papapalain niya si Abraham at ang kanyang mga lahi. At at the same time, naniwala si Abraham sa mga sinabi ng Diyos. Yung paniniwala ni Abraham sa sinabi ng Diyos at pagtitiwala ni Abraham sa mga sinabi ng Diyos, ang tawag doon ay pananampalataya. Again, ano yung paniniwala at pagtitiwala sa Diyos na hindi natin nakikita? Pananampalataya. Kaya sabi ng Genesis chapter 15, verse 6, sumampalataya si Abraham sa Panginoon, pag capital P-A-N-G-O or capital L-O-R-D, that is the name of God given to the Old Testament, which is Yahweh. At ito'y ibinilang na katwiran kay Abraham. That is the reference ni Paul sa Romans chapter 4. At least alam ninyo. Ang pinagkukuhanan ni Pablo ay Old Testament din naman. So here, babalik tayo sa Romans chapter 4, verse 3. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Ano sinabi ba sa Genesis chapter 15, verse 6? Ang sabi ni Pablo, sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katwiran. 4. Ngayon, sa gumagawa, sa mga nagtatrabaho para sa kanilang kaligtasan, ang kabayaran para sa inyong mga nagtatrabaho, para sa inyong kaligtasan, ay hindi itinuturing na biyaya. Bakit? Kasi kapag nagtatrabaho ka, for August 1 to 15, pagpatak ng 15, ano yung makuha mo? Kasi nagtrabaho ka. Kung nagsweldo ka at pinagtrabaho mo yun, hindi siya biyaya. Kasi ang biyaya, para ito ay maging biyaya, ano kasi? Ito ay pabor na ibinibigay ng Diyos sa tao kahit hindi siya karapat-dapat. Kung nagtrabaho siya, karapat-dapat lamang siya na sweldohan. Kaya hindi biyaya ang tawag doon. Sabi ni Pablo, kung ipinapagtrabaho mo ang kaligtasan, hindi tayo iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, bagkus iligtas tayo ng Diyos bilang kabayaran sa mga nagawa natin. Kaya sabi ni Pablo, ngayon sa mga gumagawa, hindi sila makatanggap ng biyaya ng Diyos. Kundi yan yung matanggap nila. Kung ano yung nararapat para sa kanila. Sabi ni Pablo dito, ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siya talagang nararapat para sa kanila. Kung binigay ng Diyos ang nararapat para sa tao, ano dapat ang makukuha ng tao? Kaparusahan. Diba sapagkat walang matuwid sa atin? Wala kahit isa. Kahit ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan for your own doing, sundin mo ang kautusan ng Diyos para iligtas ang iyong sarili. Kung ito ay labas sa pananampalataya kay Kristo, ikaw pa rin
makukuha mo pa rin kung anong nararapat para sa iyo. Sweldo. At anong nararapat para sa taong makasalanan? Kaparusahan. Tama lang na gawin ng Diyos yun? Yes. Kasi yun yung nararapat para sa iyo, yung sweldo mo. Nakakatakot pala, brother. Kung ipapagtrabaho ko ang aking kaligtasan sa aking sariling kakayahan, hindi pala ako maliligtas. Kasi ang ibibigay ng Diyos sa akin ay hindi biyaya, kundi sweldo na nararapat para sa akin. Which is kaparusahan. This is philosophical. But I'm telling you, right now, logic. Kapag ang Diyos ay naging fair sa tao, ano yung makukuha ng tao? Kaparusahan. But if God is unfair to us, and He gave us something we do not deserve, ang tawag doon ay biyaya or grace. 5. So may contrast dito. May tao na ipinapagtrabaho niya ang kanyang kaligtasan, pero ibibigay ng Diyos sa kanya ang nararapat para sa kanya. Hindi siya makatanggap ng biyaya. Makatanggap siya ng sweldo. Pero sa 5, makikita mo dyan, ngunit, sabi ni Pablo, sa kanya, sa tao, na hindi gumagawa ng naayon sa kanyang pansarili. Ibig sabihin yan, kapatid. Hindi ibig sabihin yan yung tao na hindi gumagawa ng mabuti. No. Kasi sabi ni Pablo dito, ngunit sa tao na hindi umaasa sa kanyang sariling paggawa ng mabuti para sa kanyang kaligtasan, kundi sumasampalataya o naniniwala at nagtitiwala siya kay Kristo na siyang umaring ganap sa masasamang tao, ang kanyang pananampalataya. Sa pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala kay Kristo kahit hindi natin siya nakita. Ang sumasampalataya kay Kristo sa kanya na umaring ganap sa mga masasamang tao, ang kanyang pananampalataya. Makita mo dyan, kapatid, it is not ang kanyang mga gawang mabuti. No. Makita mo dyan na inahalin tulad ni Pablo ang paggawa ng mabuti bilang kasangkapan ng totoong pananampalataya. Ngunit tinignan pa rin ng Diyos sa tao ang pananampalataya. Ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Mamaya, may example si Pablo dyan at pag-aaralan natin. 6. Dito tayo mag-focus. Dito tayo mag-focus kasi gusto ko ngayong umaga na ito, maintindihan natin kung bakit kayo narito. Bakit kayo narito? Kasi gusto ninyo pagpalain ng Diyos. Ayan po ba? Ano yung pagpapala sa Ingles? Blessings. Ano yung biyaya sa Ingles? Grace. May dalawang pinagkaiba yan. Huwag nating pagsambutan. Iba yung blessing, iba yung grace. Pag blessing, kapatid, ito yung kapag ginawan mo ng mabuti yung isang tao at siya ay natuwa sa'yo. For instance, ako, ginawan ko ng mabuti, ginawan ko ng pabor si Brother Jericho. At yung pabor na ginawa ko kay Brother Jericho, siya ay nasiyahan sa akin. Ibig sabihin siya ay na-bless sa akin. At ako ay naging blessing sa kanya. Anything that we do, favors, na nakakapagpasaya sa end user, like kung sino man yung pinaggawa natin ng pabor, ang tawag dyan ay blessings. So si God, bine-bless niya tayo, binibigyan niya tayo ng magandang favor, kasi nais ni God na tayo ay sumaya sa ating buhay. Ang tawag dyan ay blessings kay God. Pero tayo, pwede din natin i-bless si God. Ibig sabihin, pwede natin, hindi naman ibig sabihin na pwede natin bigyan ng kung anong kailangan ng God. No, hindi na. Walang kailangan si Lord sa atin. Pero pwede natin i-bless si God, in a sense na pwede natin siyang pasayahin sa ating buhay. Kaya sabi ni Pablo, bless the Lord, O my soul. Ibig sabihin si Pablo, kapatid, nais niya na i-bless si God. Gusto niyang pasayahin si God sa kanyang buhay. So, tawag dyan ay blessings. Pero ano yung biyaya? Ang biyaya ay pabor na ginawa sa iyo ng tao o ng Diyos kahit hindi ka
karapat-dapat. For instance, si Jericho ay nagkasala sa akin. Si Jericho, inagaw niya yung girlfriend ko. Best friend ko si Jericho, pinagtaksilan ako ni Jericho, inagaw niya yung girlfriend ko sa akin. Yung girlfriend ko naman na taksil din, sumama sa kanya. So natural na galit ako kay Jericho at galit ako sa aking girlfriend kasi pinagtaksilan nila ako. Ano yung biyaya? Ang biyaya ay kahit hindi sila karapat-dapat na patawarin sa nagawa nilang kasalanan sa akin, pinatawad ko pa rin sila. Kinalimutan ko yung ginawa ni Jericho sa akin, nakataksilan. Kinalimutan ko yung ginawa ng aking girlfriend, nakataksilan. At pinatawad ko sila, hinagkan ko sila, at sinabi ko sa kanila, Jericho, alagaan mo ng mabuti yung aking ex. No? At si Jericho, na hindi niya mawari kung anong nangyayari kasi dapat ako ay galit sa kanya, ay masisiyahan sa aking ginawa. Ang tawag dyan ay biyaya. Dapat ba napatawarin ko siya? Hindi, kasi ganda ko sa kanya. Siya yung nagkasala sa akin. Pero pinatawad ko siya kahit hindi siya karapat-dapat na patawarin. Ang tawag dyan ay biyaya. Dinidifferentiate ko lang sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan dito, sino ba ang blessed man? Who is the blessed man? Sino nga ba ang taong totoong pinagpala ng Diyos? Sino ba yung taong totoong binigyan ng pagpapala ng Diyos? Yung tao ba na maraming ari-arian? Yung tao ba na walang sakit? Yung tao ba na nakakapagpunta siya sa iba't ibang bansa sa buong mundo, maraming pera? Yung tao na maganda yung trabaho, yun ba yung totoong pinagpala ng Diyos? Ang sabi sa banal na kasulatan, oo, pinagpala ka nga ng Diyos. Pero hindi yun yung pinagpala ng Diyos. Ang sinabi ni Pablo dito, who is the true blessed man? Sino nga ba ang totoong pinagpalang tao? Basahin natin. Ano yung train of thought? Tayong lahat ay makasalanan, pero hindi natin kaya iligtas ng ating mga sarili. So, anong ginawa ng Diyos? Siya ay nagkatawang tao para sa atin upang kung ano man yung hindi natin kaya gawin, siya ang gumawa. At yung mga kasalanan natin, kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo, na dapat sana tayo ang mapaparusahan, pero naparusahan si Kristo para sa atin. Pero dito makikita mo, sino nga ba ang totoong pinagpala ng Diyos? So, sabi dito ni Pablo, sa Romans chapter 4 verse 6, tingnan natin ito. Gaya naman ng sinasabi ni David. So this pertains to Psalms, no? Yung book of Psalms. Although di naman si David lahat ng sulat niya, pero this pertains to the book of Psalms. Gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa mga gawa. Na ikaw na naging matuwid sa harapan ng Diyos na hiwalay sa iyong mga ginagawa, ang siyang totoong mapalad na tao. Ang taong itinuring ng Diyos na matuwid na hiwalay sa kanyang mga ginagawa. 7. Nag-quote siya ng isang passage mula sa Old Testament. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Napakaganda niyan, kapatid. Basahin natin sa Psalms chapter 32 verse 1 to 2. Kabaliktad na siya ng Psalms 23. Lahat tayo, alam natin yung Psalms 23. Baliktad namin 23, 32. Mahalaga din ito. Who is the true blessed man? Ang sabi nito kapatid, Psalms chapter 32 verse 1 to 2. Mapalad siya, mapalad ang tao na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. May kita mo dyan kapatid na kasalanan, nandyan pa rin. Na ikaw pa rin ay makasalanang tao, pero tinakpan ang inyong mga kasalanan.
Ano pa? Sa verse 2. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Mapalad ang taong hindi na ibibilang sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kasalanan at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Na siya ay nalinis dahil dito. Ladies and gentlemen, back tayo sa Romans chapter 4, verse 7 to 8. This is the heart of the gospel. Romans chapter 3. Ibinilang ng Diyos ang ating mga kasalanan kay Kristo na walang kasalanan. Upang si Kristo ang makatanggap ng justice or hustisya sa krus. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit, hindi sa atin, kundi kanino? Sa kanyang mismong anak na si Yesu Kristo. Na dapat sana tayo ang pagalitan, dapat ibuhos ng Diyos sa atin ang kanyang poot. Pero ibinuhos ng Diyos, ibinilang ng Diyos ang ating mga kasalanan sa ating mahal na Panginoong Yesu Kristo sa krus ng Kalbaryo upang siya ang tumanggap ng lahat ng galit ng Ama sa langit para sa atin. Kaya nakayanan ni Kristo yung galit ng Ama sapagkat hindi lamang siya tao, kundi siya rin naman ay Diyos. Kasi kung tao lamang yan at ibubuhos ng Diyos lahat ng galit niya sa tao, ay malasakitan. Mamakbong niya. Kasi imuala ng dinuag, yun ay gunawan dyan ng dungay. Naalala niyo kay Noah? Sa galit ng Diyos sa buong mundo, nilunod niya ang buong mundo. At yung galit na yun, 10 times fold, kapatid, times 10 na galit, ay ibinuhos ng Diyos sa kanyang mismong anak na si Yesu Kristo. Kaya may kita mo na nanalangin si Kristo. Alam ni Kristo na ibubuhos ng Ama ang kanyang galit sa kanya. Nung nananalangin siya, ano yung pawis niya? Dugo, kapatid. Sa scientific terms, kapatid, ang tao kapag pinapawis na siya ng dugo, ibig sabihin mayroong malakas na stress sa kanyang katawan. Sa sobrang lakas ng stress na ito, lumalabas sa kanyang pawis. Nararamdaman ni Kristo yung galit ng Ama na ibubuhos na sa kanya. Kaya nga panalangin ni Kristo, Father, let this cup pass. Hayaan mo na yung galit na ito ay buhos na sa akin. Kahit alam niyang masakit. Ano sinabi ng Panginoon? Not my will. Hindi sa aking kalooban na siyang masunod. Kasi kung kalooban ni Kristo ang siyang masunod, bilang tao sa mga oras na yun, ang gagawin ni Kristo, siya ay uurong sa sakit na alam niyang dadanasan niya. Sabi ni Kristo, not my will, but your will be done. Kaya nga mapalad, sabi ni Pablo sa Romans chapter 4 verse 7, mapalad ang mga pinatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Makita mo dyan yung word, tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin dyan, kapatid, ang kasalanan ay nandyan pa rin, pero tinakpan ng Diyos yung kasalanan na iyon. Pinalitan niya ng katwiran. Katwiran dino. Katwiran ng ating Panginoong Jesucristo na ibibilang sa tao bilang, na ibibilang sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? By faith, you will be accounted righteousness. Very, very crucial. Kaya sola fide, or by faith alone, is the foundation of the church that sums up who a church will stand or fall, if it is by faith alone or if it's by faith plus works. Pag-aaralan natin when we go to Galatians because that is very important. 7. Mapalad ang pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Paano tinakpan ng Diyos ang ating mga kasalanan? Makasalanan pa rin tayo. Pero tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos kasi tinakpan ng Diyos yung ating mga kasalanan. Ano yung pinantakip niya? Ang katwiran ng kanyang anak
na si Yesu Cristo. The heart of the gospel. Double imputation. Pag sinabing imputation, kapatid, transfer. Ang ating mga kasalanan ay ibinilang kay Kristo sa krus upang si Kristo ang maparusahan at makatanggap ng justice sa krus. That is the first imputation. Our sin imputed to Christ who has no sin. Our sin imputed to the righteous one. At ang righteousness ni Kristo, His righteousness, ang sabi nga sa Matthew chapter 6, the righteousness of God which is in Christ, ay ibinilang sa mga sasampalataya sa Kanya. Makita mo yung diagram? Ikaw ito, at ito si Kristo. Ang inyong mga kasalanan ay ipinasa kay Kristo at natanggap ni Kristo mula sa Ama ay ano? Kaparusahan, which is justice. Kasi nasa kanyang kasalanan siya yung pinarusahan. At the same time, siya, si Kristo, na walang ginawang kasalanan kahit isa, na siya ang matuwid, the righteous one, ay ibinilang ng Diyos ang kanyang katwiran. Kanino? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo. Sa lahat ng mga sasampalataya kay Kristo, ibibilang ang katwiran ni Kristo sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung naniniwala ka kay Kristo at nagtitiwala ka kay Kristo, ikaw ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang makasalanan tao na naging matuwid sa harapan ng Diyos is the first step of salvation, which we call justification. Kaya nga, faith equals justification. The result of faith is salvation. Makita mo yung word dyan, faith is salvation. Mayroon bang isipin? Isipin nyo na lang ganito. Naglalaro yung dalawang bata sa labas. Yung dalawang bata sa labas, pareho silang narumihan yung kanilang mga damit. So babalik sila niyan sa bahay. Yung isa, kahit marumi yung damit, ang ginawa ng nanay, nilinis niya yung kanyang damit at pinasuot ulit sa kanya ng nanay yung kanyang damit. Pero yung isa, hindi niya ginawa yun. Hinayaan lamang niya na marumi yung kanyang damit. Sino naglinis ng damit ng bata? Sino? Kaya bang linisin ng bata ang kanyang sariling damit? So may naglinis para sa isang bata at may hindi nilinis yung isang bata. Ganyan yung ginagawa ni Kristo sa atin. Sa mga pinili niya upang maniwala sa Kanya, sila ay Kanyang nililinis sa pamamagitan ng Kanyang dugo at buhay na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ang kalinisan ng dugo ni Kristo ay sa mga pinili lamang niya na sasampalataya sa Kanya. Yung mga naniniwala at nagtitiwala kay Kristo sa nagawa niya sa krus. Kaya sabi ni Pablo, mapalad tayong lahat na sumasampalataya kay Yesu Kristo. Bakit? Ano ba yung totoong pinagpalang tao? Ulitin ko. Mapapalad ang mga pinatawad sa kanilang mga masasamang gawa. At ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Hindi ibibilang sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Na kapag ikaw ay nagkasala sa Panginoon, ngunit ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo at si Kristo ang inyong tagapagligtas. Ibig sabihin nun, brother yun, na kapag ako ay nagkasala, ibibilang ba ng Diyos kay Kristo yung aking nagawang kasalanan? Yes. Kaya nga mapalad ka. Because tayo lahat ay may tinatawag sa theology that we are all simul, justus, et peccator. That is Latin for simultaneously just
and sinner. Tayong lahat ay matuwid sa harapan ng Diyos, pero tayo pa rin naman ay mga makasalanan pa rin sa harapan ng Diyos. Kaya sino yung mapalad na tao? Sabi ni Pablo dito, ang mapalad na tao ay despite na siya ay isang makasalanan pa rin. Despite na siya ay makasalanang tao, tinakpan ng Diyos ang kanyang kasalanan ng katwiran ng kanyang anak na si Yesu Cristo. We are clothed by the righteousness of Christ. 9. Ipinahayag nga ba ang pagiging mapalad na ito sa pagtutuli? O gayon din sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin ang pananampalataya ay ibinilang na pagiging matuwid kay Abraham. Ito ba ay sa paggawa ng mabuti, sa pagtutuli, sa pagbabautismo, Brother Yon? Doon ba ibibilang ang katwiran sa atin? Sabi Pablo sa Jess, paano nga ito ibinibilang? Or ibinilang? Iyon ba'y bago siya pinuli? O nang tuli na siya? Kasi sabi dito ni Pablo, kapatid, si Abraham ba ay naging matuwid sa harapan ng Diyos nung siya ay nagpatuli? Bago siya nagpatuli o nung tinuli na siya? Yon ay hindi pagkatapos na siya ay tuliin, kundi kailan siya naging matuwid sa harapan ng Diyos? Bago siya tinuli. O balik tayo dyan sa concept na yan. Ano yung pagtutuli? Kung ano yung iniisip nyo, ganyan ang pagtutuli. Yan ay utos ng Diyos sa lahat ng mga Hudyo. No? Basahin natin sa Genesis chapter 17 verse 10. Noong nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, ang sinabi niya kay Abraham, Abraham, lahat ng mga lalaki sa iyong hanggan kailangan matuli. Basahin natin. Ito ang aming tipan, ang sabi ng Diyos kay Abraham, na iyong ingatan. Ang tipan natin ay, at ang iyong binhi, pagkamatay mo, ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. Ito ay pakikipagtipan ng Diyos sa lahat ng mga na kay Abraham. Kaya balik tayo sa Romans chapter 4, verse 11. Ang sabi ni Pablo, si Abraham ba ay itinuring na ganap ng Diyos bago siya tinuli o pagkatapos niyang tuliin? Kasi ang pagtutuli ay ang senyales na ikaw ay sa Diyos. Lagay natin sa konsepto ngayong araw na ito para maintindihan ninyo. Ikaw ba ay itinuring na ganap ng Diyos? Ikaw ba ay naging matuwid sa harapan ng Diyos bago ka bautismohan o pagkatapos ng iyong bautismo? Ito ang tanong ni Pablo. Ikaw ba ay itinuring na ganap ng Diyos bago ang iyong bautismo o pagkatapos ng iyong bautismo? Ang sinabi din ni Pablo, tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli. Ang tanda ng pagtutuli or the sign of circumcision. Tinanggap niya ang pananampalataya na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y hindi pa tuli. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga sumasampalataya, bagamat siya'y hindi tuli, bagamat sila'y hindi tuli, at upang ang pagiging matuwid ay maibilang din sa kanila. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Si Abraham ay hindi likas na Hudyo. Amen po ba? Ano sinabi ko? Si Abraham ay hindi likas na Hudyo. Siya ay Gentil. Pero pinili siya ng Diyos, nakipag-usap sa kanya ng Diyos, nakipagtipan siya sa Diyos. At kahit hindi nakikita ni Abraham ang Diyos na kanyang kausap, siya ay naniwala sa kanya. Ang tawag dyan ay pananampalataya. At doon mismo, ora mismo siya ay naniwala sa Diyos, siya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya very important. The moment na ikaw ay nanampalataya kay Kristo, that is accounted to you as righteousness. By faith, you are justified. Pag-aralan natin yan next week because after that is Romans chapter 5. May conclusion dun si Pablo sa Romans chapter 5. And this is Romans chapter 4. And
Makita mo dito kapatid that Abraham was justified by faith. That's why he is called not the father of works, but the father of what? Faith. It is because through his faith, that is a gift from God, that he was accounted righteous. 12. Gayon din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli, kundi pati naman sa mga sumusunod sa mga hakbang ng pananampalataya na taglay ng ating amang si Abraham na nasa kanya bago siya tinuri. Na ang pananampalataya na kay Abraham ay nasa kanya bago siya itinuri. Kaya ngayong umaga nito sinasabi ko, bago pa kayo binautismuhan, nasa inyo na ang pananampalataya kay Kristo. The moment na naniwala ka at nagtiwala ka kay Kristo, it doesn't really matter how, pero the moment na nagtiwala ka kay Kristo, you are righteous in front of God. Why? Kasi ang katwiran ni Kristo ay ibibilang sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ilang tao na yung ating dinala dito sa altar? At ilan na yung umulit doon sa sinner's prayer? Sasabihin ni Pastor, ulitin mo yung aking sasabihin. Panginoon, Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan, linisin mo, blah, blah, blah. Hanggang sa matapos, ikaw ay aming gagawing Hari, Panginoon, at Diyos sa aming buhay. After ng sinner's prayer, ano yung mangyayari sa kanila? Nada. Wala. Why? Because there is no gift of faith. There is no grace sa kanilang buhay. I'm telling you kapatid, that is works. Sumunod ka sa sinner's prayer. That is works. But there is no true faith. Ligtas ba yung mga taong yan? Kahit ilang beses ka magpabautismo after a sinner's prayer, ligtas ba sila kung walang gift of faith? No. Why? Because faith is the sign of a true Christian. Ang tunay na Kristiyano ay totoong sumasampalataya kay Kristo. At ang mga totoong sumasampalataya kay Kristo, ibinilang ng Diyos sa kanila ang katwiran ni Kristo. Ibinihis ng Diyos sa inyo ang katwiran ni Kristo. Tayo pa rin ay makasalanan, pero tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos. We are justified sa harapan ng Diyos because we believe and we trust our Lord Jesus Christ alone. Amen? Ay, pinapalapala ko ng Diyos. Kahit pa birthday ni Mary bukas, hindi tayo naniniwala at nagtitiwala sa kanila, mga amen. Kundi ang paniniwala at pagtitiwala, ang pananampalataya ay kay Kristo lamang. Solus Christus. 13. Sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Alam natin yan kapatid. Basahin natin sa Galatians chapter 3 verse 29. Okay, exposition lang, no? Konti lang. Si Pablo sabi niya dito, at kung kayo ay kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagbana ayon sa pangako ng Diyos kay Abraham. Ano yung pangako ng Diyos kay Abraham? Lahat ng mga binhi ni Abraham ay kanyang pagpapalay. Who is the blessed man? Sabi sa Romans chapter 4, sino ang totoong pinagpala ng Diyos? Yamang mga tao na kay Kristo Jesus na ang kanilang mga kasalanan ay tinakpan ng katwiran ni Kristo. At yun ang totoong pangako ng Diyos kay Abraham na mapapasa mga sasampalataya kay Yesu Kristo. Amen? 14. Sapagkat kung silang nasa kautusan ang siyang mga tagapagmana, for instance, as sabi ni Pablo, kung ang mga Hudyo ang mga tagapagmana, walang kabuluhan ang pananampalataya. Kasi ang mga Hudyo, ginagawa lamang nila yung kautusan kasi nais na lang iligtas sa kanilang mga sarili. Pero ano yung ginawa ng Diyos? Binuksan niya ang kaligtasan na labas sa mga Hudyo, sa lahat ng mga tao, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. At kung sino man ang sasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, sila ay ibibilang ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan.
That's why the gospel of Christ is the power of God unto what? Salvation. Kaya kailangan paniwalaan mo yung ebanghelyo ni Kristo na yun. Or else, you are not saved. If you are not saved, you will receive the justice of God. His holy wrath ay ibubuhos sa iyo pagdating ng panahon sa dagat-dagatang apoy. 15. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Walang kautusan ay wala rin paglabag, hindi ba? Paano natin, sabi sa Pablo sa Romans chapter 3, sa Romans chapter 2, paano natin nalaban ang kasalanan? Paano natin nakilala ang kasalanan? Sa pamamagitan ng kautusan. Kung hindi binigay ng Diyos ang kautusan, wala tayong lalabagin. Pero tayo isinulot ng Diyos ang kautusan sa ating mga puso at alam natin na nilalabag natin ito, doon nagsimula ang kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng kautusan, doon natin nakilala ang kasalanan. Kung walang kautusan, walang paglabag. So hindi tayo pwedeng magmalaki sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kautusan ay hindi nakakapaglinis ng kasalanan. At sabi ko nga, ano yung kautusan? Isa siyang salamin. Kung ikaw ay marumi at titingin ka sa kautusan, ano yung gagawin sa iyo? Kautusan ay salamin. Ipapakita niya sa iyo kung gaano ka karumi. Ginamit mo na ba ang salamin panlinis ng inyong dumi? Naligo ka na ba? Gumamit ka ng salamin pangimalid mo? Iyan nakalinis. Siya po ba? Sa ayon ng kautusan ay hindi nakapaglinis ng kasalanan. 16. Dahil dito, ano ginawa ng Diyos? Iyon ay batay sa pananampalataya. Upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi ni Abraham, hindi lamang sa mga nasa kautusan o yung mga Hudyo, pati na rin sa mga nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat, Hudyo man o Hintil. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng ng mga Hudyo lamang? Hindi. Halingin ang sinabi ng Diyos kay Abraham, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya po ng Diyos, sinama niya ang Pilipinas sa mga bansang niligtas niya. We are predominantly a Christian country, if you don't know. Sa harapan ng Diyos na kanyang sinalpantayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay, at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Imagine, by faith, which is a gift from God, was given to those who will be given to Christ. What is John chapter 6? Sabi ni Kristo, ang ating Panginoon, sa John chapter 6, those who were given to me by the Father will come to me. And those who came to me, I will never cast them out. There is eternal salvation for those who were given by the Father to Christ Jesus. At itong bagay nito, kapatid, sa 18, umaasa kahit wala ng pag-asa. Di ba? Sabi mo nga, kung titignan natin yung Romans chapter 1 verse chapter 1 to chapter 3, wala na tayong pag-asa. Pero sabi ni Pablo, dahil sa katotohanan nito, nalaman ko. Sabi ni Pablo, nalaman ko na kay Kristo pala, may katuwiran ako, na pwede pala ako lumapit sa isang banal na Diyos dahil sa mga nagawa ni Kristo para sa akin at sa mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na kanyang binayaran ng aking kasalanan. Aasa ako doon kahit wala ng pag-asa, sabi ni Pablo. Siya'y sumasampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang inyong binigyan. Sinasabi ito ni Pablo na si Abraham, na inilabas sa isang makapangyarihang bansa, ay binigyan ng pangako ng Diyos. At kahit ito'y mahirap isipin at unawain at paniwalaan, siya ay nagtiwala pa rin sa mga sinabi ng Diyos. After how many years? Christianity is the most dominant religion in the world because it is Christ who builds His church. Sabi ni Kristo kay Peter, Peter, upon this rock, I will build the church. 19. Hindi siya
ng hina sa pananampalataya, si Abraham. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y mga 100 taon noong nakipagtipan sa kanya ang Diyos. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Alam niyo ba na Sarah ay baog, hindi sila magkaanak? No? Gayunman, kahit wala ng pag-asa, naniwala pa rin sila sa Diyos. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas pa nga siya ng kanyang pananampalataya. Na kahit alam niyang walang pag-asa, kahit alam niya na napaka-imposible, naniwala siya sa Diyos sapagkat, ang sabi natin pinata natin kanina, walang imposible sa Diyos. Kundi pinalakas siya ng pananampalataya. Tignan mo to, habang niluluwalhati niya ang Diyos. Faith results in the glory of God. Kung ang pananampalataya ay nagresulta ng pagluluwalhati sa Diyos, ito yung totoong pananampalataya. Kaya nga sabi ko nga, sola gratia, by grace alone, sola fide, by faith alone, solos Christus in Christ alone. And ano yung panghuli? Ano yung pinakatatak? Ano dapat ginagawa natin? Soli Deo Gloria, for the glory of God alone, na siya lamang ang luluwalhati, na ang Diyos ay naluluwalhati. 21. At lubos na naniwala na kanyang gawin, na kayang gawin ng Diyos ang kanyang mga pinangako. Yan ang pananampalataya ni Abraham. Na bagamat hindi niya nakikita ang Diyos, nasalita lamang ang Diyos sa kanya by ways of His words. Pero kahit hindi niya nakikita, siya ay naniwala sa Diyos. 22. Kaya ang kanyang pananampalataya ay binilang na katwiran sa Kanya. Ngayon, hindi lamang dahil sa isinulat ang salitang sa Kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay. Naniniwala po ba tayo sa Diyos? Yeah. At sa 25, ito pa muli, na ibinigay sa kamatayan. Ang Diyos ang nagbigay ng kanyang anak sa kamatayan dahil sa ating pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing kanya. Tingnan mo dyan, kapatid, ang Ama mismo ang nagbigay ng kamatayan, ng kanyang anak sa kamatayan para sa atin. Saan natin makikita yan? The famous verse, Isaiah chapter 53, verse 4 to 5. Magtatapos ako dito. Isaiah 53, verse 4 to 5. Sabi dito ng propeta Isaiah, He was crushed, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, na siya ay pinagsuklaban ng galit ng Diyos. Sinaktan ng Diyos at pinahirapan. 53 verse 5. Ngunit, sabi ito ni Isaiah, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa na dapat saling sa ating napataw. Pero ipinataw ng Ama sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus, sa pamamagitan ng kanyang mga lakay, tayong lahat ay gumaling sa ating kasalanan. At ito yung pag-aaralan natin sa Romans chapter 5. Dahil sa nagawa nito ni Kristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan. May kita mo dyan kapag the conclusion ni Pablo sa Romans chapter 5. Therefore, that's a concluding verse. That's a concluding phrase. Therefore, sabi ni Pablo, in conclusion, sabi ni Pablo, being justified by faith alone,
we have peace with God. Kapayapaan. Through our Lord Jesus Christ. Let's pray. Amen. Father, we thank you for your undying grace and mercy. We thank you for what you have given us, Yes, O Lord. your Son, our Lord Jesus Christ. Yes, O Lord. Let it be, O God, that our lives be changed by your grace and mercy, your love and your faithfulness to all of us here. And let your compassion be our compassion. And let your glory be magnified in our lives. Through our Lord Jesus, we pray.